Sa mga nagdaang linggo, nabanggit ko kanina, maraming Pilipino ang nabagabag dahil sa isang pampublikong alitan sa diplomasya sa pagitan ng embahada ng China at ng mga opisyal ng ating bansa. Nagpalitan ng pahayag at mga maanganghang na salita. May mga pagkondena at naging pambansang usapin ito tungkol sa dangal, soberanya at paggalang. Ngunit itong mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na lubhang makatao. Ito ay isang natural sa isang tao. Kapag may nagsalita ng mabagsik, o tayo'y minamaliit, o tumataas ang tensyon, ang likas na tugon ay ipagtanggol ang sarili. Lumaban at igiit ang karapatan. Yan ang nangyari sa mga usaping ito sa pagitan ng ambasador ng China at ng ating mga pinuno sa ating bayan. Kasama na ang Kongreso doon. At ganoon ang mga palitan ng mga salita. Ngunit, ipinapakita ng Biblia ang ibang uri ng diplomasya. Ganito ang sararangan ng diplomasya ng mga bansa. Ngunit pagdating sa Biblia, iba ang uri ng diplomasya na ipinapakita sa atin. Ito yung tinatawag nating heavenly diplomacy. Hindi hinuhubog ng pagmamataas, hindi isinusulong ang tunggalian, kundi inuudyok at ginagabayan ng pag-ibig. Ganito ang saloobin pagdating sa Biblia. Kaya't ganito na lang ang pinangalan ko sa ating serye sa buwang ito. Hinimok ng pag-ibig. At dito, tinutunghayan natin ang uri ng pag-ibig na hindi makasarili o hindi mababaw na uri ng pag-ibig na nakikita natin. At marahil napansin natin yun kahapon sa mga selebrasyon ng tao. At dahil ayon sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi isang puwersa na ayon kay Pablo ay kumukontrol, humihimok, at nagbabago ng direksyon ng buhay ng isang tao, lalo na sa isang mananampalataya. Dahil ayon sa Biblia, o dahil ayon kay Pablo sa 2 Korinto 5, kung saan natin kinukuha ang ating serye, ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa Kanya. Ito'y humihikayat sa Kanya sa iba't ibang paraan. Maraming bagay sa Kanyang buhay ay nabago dahil sa kumukontrol na pag-ibig. Ito'y humihikayat sa Kanya because of the love of God or because of the love of Christ. It changed His perception. The way He dealt with not only His ministry but lived His life. Tinignan natin sa unang mensahe natin ang pagpapakumbaba. Last week, tinignan natin ang pagpapasalamat. Ngayon, tutunghayan natin ang paglilingkod. At sa kalooban ng Panginoon, ang huling mensahe natin, titingnan natin ang pagtitiis. Kaya anyayahan ko kayong buksan natin muli ang ating mga Biblia sa 2 Korinto, Kabanata 5. Ang ating teksto ay mula sa talatang 18 hanggang 20. Ngunit basahin po natin, umpisa natin sa 2 Corinthians 5, verse 14 hanggang 21. 2 Korinto 5, talata 14 hanggang talata 21. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo,
Siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Yan po ang salita ng Panginoon, makapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. At nabanggit ko na ilang ulit, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isang lubhang personal at pastoral na sulat o liham ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto. Dito kini-question ang pagka-apostol ni Pablo sa mga sinulat niyang ito. Minaliit ang kanyang paghihirap bilang isang apostol. Bilang tugon, hindi niya ito bilang tugon, hindi lang siya dinipensa ng kanyang sarili, kundi ipiniliwanag niya kung ano talaga ang nagtutulak sa kanyang buhay at ministeryo. Ganon ang kanyang saloobin bilang pastor, bilang mga manggagawa ng Diyos. Kaya't ganon na lamang ang kanyang sinabi, dahil binukas niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso, at ipiniliwanag kung ano ang talaga ang nagtutulak sa kanyang buhay at ministeryo. Sinabi niya sa talata 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang kumukontrol o humihimok sa amin. Yan ang malalim na dahilan. Kaya siya ay nagpapagal sa ministeryo. Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang ministeryo, ipinakita niya na ang kanyang paglilingkod ay bunga ng pag-ibig ni Kristo. Ipiniliwanag niya na ang mga na kay Kristo ngayon ay bagong nilalang. Kaya't mula rito, sinabi niya na ang mga pinagkasundo ay ginawang mga ministro ng pagkakasundo, verses 18 to 19. Tinawag niya ang mga mananampalataya bilang mga sugo ni Kristo sa talata 20. At ipinahayag niya ang puso ng Ebanghelyo. Sa talata 21, si Kristo na walang kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Yan ang pagpapahayag ni Pablo sa mga talatang ating binasa. Kaya mula sa mga talatang ito ang gusto kong halawin natin na mensahe sa umagang ito. Dahil tayo'y pinagkasundo ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ang mananampalataya ay hinuhubog ng pag-ibig upang maglingkod bilang mga sugo. Because God has reconciled us to Himself through Christ, believers are compelled by love to serve Him as His ambassadors. Yun ang gusto kong tingnan natin. Dahil tayo'y pinagkasundo ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ang mananampalataya ay hinuhubog ng pag-ibig upang maglingkod bilang mga sugo. Ang salitang pakikipagkasundo sa mga English Bibles natin, nakikita natin yung mga iba't ibang salita patungkol dito. Reconciliation, reconciled, or reconcile, yan ay ginagamit ng mahigit 10 beses sa Bagong Tipan. At ang konseptong ito, reconciliation or pakikipagkasundo, ay tanging Pauline concept. Si Pablo ang nagpapahayag at nagsusulong sa konseptong ito.
At ang pakikipagkasundo ay tumutukoy sa pagbabago ng ugnayan mula sa pagkapuot tungo sa makapagkaibigang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Dati, nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos. Ngayon, dahil sa pakikipagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan, ay naging maayos ang relasyon nito. At mula sa ating talata, ipinakita ni Pablo ang dalawang hitsura ng mapagkasundong relasyon at paglilingkod. Dalawang katotohanan ang gusto kong tingnan natin sa umagang ito. Una, pinagkasundo kaya naglilingkod. Reconciliation grounds our service and ministry. Dahil tayo pinagkasundo, kaya naglilingkod. Pangalawa, naglilingkod upang ibahagi ang pakikipagkasundo. Gusto ko sanang iksiin, kaya lang baka malihis ang ating kaisipan. Serving in order to share the message of reconciliation. Yun yung pangalawang punto na gusto kong tingnan natin. Una, pinagkasundo kaya naglilingkod. In other words, reconciliation grounds our service and ministry. Yun ang sinabi ni Pablo sa talata 18. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ang pakikipagkasundo ay inisyatibo ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang sumulong o isinulong ito mismo ng Diyos at inumpisahan niya, hindi lang tao. Dahil sa katunayan, tayo ay kalaban ng Diyos. Di ba yan ang sabi sa Roma 3, talata 12, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala, kahit isa. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na wala talagang lumalapit sa Diyos upang makipagkasundo sa Diyos. At hindi totoo yung sinasabi nila na gumagawa ako ng hakbang upang ilapit ko ang aking sarili sa Diyos. Hindi po totoo yun. Ito mismo ang sinabi ni Pablo sa talatang aking binasa. Ngunit ang kamangha-mangha ay ang ginawa ng kasalanan ang kumilos upang manumbalik o maisaayos ang nasirang relasyon. Sa halip ang Diyos wala siyang gawing hakbang, siya pa ang gumawa ng hakbang, siya na sinaktan. O kung saan tayo nagkasala, siya pa ang gumawa ng hakbang upang makipagkasundo sa mga nagkasala sa Kanya. Ang tanong sa atin ay paano? Inako at inangkin ni Kristo ang ating puot at ibinalik ang ating kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya't ito'y nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod na Kristiyano ay nagsisimula sa pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang. True Christian service begins with being reconciled to God by grace alone. Nilikha tayo ng Diyos para sa relasyon. Hindi tayo ginawa para mabuhay mag-isa, kundi para makipag-ugnayan sa Diyos at sa bawat isa. Yun yung layunin ng Diyos sa paglikha ng tao. Noong paman. Ngunit dahil sa kasalanan, nasira ang relasyong ito. Ganon ang sinabi ng Roma 5, talata 10, naging kaaway ng Diyos ang tao. Yun ang sitwasyon. Yun ang nangyari sa ating relasyon sa Diyos dahil sa pagpasok ng kasalanan. Kaya sa halip na maging tagapamagitan ng kanyang kaluwalhatian, anong nangyari? Naging tagapagkalat tayo ng paghihiwalay. Yun ang ating isinusulong. Naging hiwalay ang tao sa Diyos at sa kapwa, kaya wala tayong pag-asa sa ating mga sarili. At dahil banal at makatarungan ang Diyos, walang paraan na makalalapit ang makasalanang tao muli sa banal na Diyos.
liban na lamang kung ang Diyos mismo ang kumilos. Yan ang kwento ng Biblia. Yan ang patutuo ng Biblia patungkol sa sitwasyon ng tao dahil sa kanyang kasalanan sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, sinantabi ni Pablo ang lahat ng pamamaraan ng tao sa paghahangad ng pakikipagkasundo sa Diyos bilang hindi katanggap-tanggap. Walang paraan na magagawa ang tao na makalalapit o muling makipagkasundo sa Diyos sa kanyang sarili, maliban sa ginawa ng Diyos mismo. Kaya ito'y tinatawag nating biyaya. Biyaya ito. Hindi mo gawa ito. Ito'y mula sa Diyos. Pansinin natin ang ginagawa ng mga kaparaanan ng tao. Naniniwala ang iba na may maiaambag ito tulad ng mabuting gawa, tulad ng pag-anib sa isang iglesia na mayroong nagtutulak ng mga iglesia na kung umanib ay sigurado ka sa pakipagkasundo sa Diyos. Ngunit ito ay isang uri ng pagmamataas na pag-iisip tulad ng isang pariseo. Kinundi na ng Panginoong Hesus ang mga pariseo, bagamat bihasa sila sa kasulatan, ngunit mapagmataas sila dahil sa kanilang sarili ang alam nila o akala nila na maaari silang makalalapit sa Diyos. Ang iba, naghahangad ng kaligtasan sa pamamagitan ng ministeryo na nauwi sa spiritual na pagkapagod, pagkasunog. Yun ang tinatawag nating spiritual burnout. Dahil nakikita nila o ginagawa nila ang lahat ng uri ng paglilingkod sa akala na ito'y paraan na makipagkasundo sila sa Diyos. Again, walang kabuluhan ang mga lahat ng ito. Maring marami pang mga kaisipang pantao ang isinusulong mo o marahil inaangkin mo. Ngunit ang sabi ni Pablo, ayon sa salita ng Diyos, ay walang kabuluhan ang lahat ng ito. Ngunit ano ngayon ang pag-asa? Ano ang pag-asa mo at pag-asa ko bilang makasalanan? Ayon din sa Roma 5, talata 10, sapagkat noong tayo'y mga kaaway, pinagkasundo tayo sa Diyos sa paanong paraan? Kay Kristo Jesus. Dinugtungan ni Pablo ang talatang nauna kong binasa. Si Kristo ang hindi lamang naglingkod, si Kristo ang nag-alay ng kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa pasya ng Diyos, sa takdang panahon, upang ikaw at ako na makasalanan ay magkaroon ng pag-asa, ng kaligtasan. Naging alipin upang tayo'y maging anak. Naging mahirap upang tayo'y maging mayaman. Naging kasalanan upang tayo'y maging katuwiran. Hindi siya nagkasala, naging kasalanan. Inangkin niya ang parusa na nararapat para sa iyo na makasalanan at parusan para sa akin sa krus. Nabayubay sa krus, tinanggap ang puot at parusa ng Ama dahil sa pag-ibig sa mga makasalanang kanyang inibig. Kaya bago pa tayo naglingkod, si Kristo ang unang naglingkod sa atin. Na walang hanggang halaga, Christ served at infinite cost. Yan ang uri ng paglilingkod ni Kristo. Kaya ang nagkakasundong biyaya ng Diyos ang pundasyon ng paglilingkod ng Kristiyano. Hindi tayo naglilingkod upang mapagkasundo sa Diyos. Naglilingkod dahil tayo ay napagkasundo na niya. We do not serve to be reconciled. Rather, we serve because we have been reconciled. In other words, reconciliation is forensic, legal, gracious, mapagbiyaya, finished in Christ, na pagtagumpayan na ni Kristo. Kaya,
At dahil pinagkasundo tayo sa kanyang sarili, ibinigay niya ang ministeryo niya ng pakikipagkasundo. Yan ang sinabi ni Pablo sa ating mga talatang binasa. Merong isang uri, ang sheepdog. Ang sheepdog ay nagbabantay sa mga tupa. Hindi upang maging kabilang sa kawan, subalit dahil kabilang na siya, kabilang na sa pangangalaga ng pastol, kaya siya ay gumagawa ng kanyang tungkulin upang bantayan ang tupa para sa pastol. At ganyan din tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang alagad ng Diyos. Dahil kabilang na tayo sa kawan, tayo'y naglilingkod, nagsisirbisyo. Ang hamon ko sa atin, tinitingnan mo ba ang paglilingkod bilang paraan para mahalin ka ng Diyos o tugon dahil minahal ka na niya? Tanungin mo ito sa iyong sarili. Do you see your service as a means to seek God's love or as a response because you are loved by Him? Sabi ni Pablo, ang lahat ng ito ay mula kay Kristo. Everything comes from God. Hindi ministry strategy ang simula ng serbisyo o paglilingkod. Biyaya ang simula dahil ito'y mula sa Diyos. Lahat ay nagmula sa Diyos. Ayon kay Pablo, si Kristo ang gumawa ng pagkakasundo, hindi ikaw. Kaya ang paglilingkod mo ay pasasalamat, hindi desperasyon. Ang pag-ibig, may nagsabi na ang pag-ibig ay gulong na nagpapagalaw sa kaluluwa tungo sa tungkulin. Maglingkod ng may pasasalamat, hindi dahil sa pagkakasala o dahil ikay nagkasala. We need to serve for gratitude, not because of guilt. Ganyan ang magiging saloobin dapat ng isang Kristiyano. Yan dapat ang ating tugon. Dahil tayo inibig na hindi ka ibig-ibig. Ngunit, may umiiral na maling saloobin sa iilan sa iglesia. May nagsasabi, ang iba na lang ang dapat maglingkod, hindi ako. Ikaw na lang. Sila na lang. Baka nakalimutan mo, kapatid, ang halaga ng pakikipagkasundo. Kinailangan ang kamatayan ng walang salang si Jesucristo upang maipagkasundo ka sa Ama. Kaya kailangan maalala natin ang katotohanan ito upang humimok sa atin na maglingkod sa ating Panginoon. Ang tamang saloobin na pagkasundo ako, kaya ako'y naglilingkod. I am reconciled, therefore I serve. Yan ang dapat ilagay natin sa ating isipan, sa ating mga puso, bilang pinagkasundo ng Diyos dahil sa kanyang ginawang sakripisyo. Marahil, paalalahanan dapat tayo ng ilang mga ninuno natin. The Puritan Thomas Watson has these words to encourage or even to challenge us. We are not saved by good works, but we are saved for good works. Ang ibig sabihin, good works are works that do good to others. Grace humbles pride and energizes apathy. Ang biyaya ay nagpapakumbaba ng pagmamataas at nagpapasigla ng kawalang interes. Mga mabubuting gawa ay bahagi ng inaasahan ng Diyos sa isang pinagkasundo. Dapat hindi tayo napipilitan. Ngunit sa halip, tayo'y nagagalak dahil tayo'y pinagkasundo sa Kanya. Pamilyar tayo kay William Carey, yung sapatero na naging misyonaryo. Siya ay walang pera. Wala siyang diploma na pwedeng ipagmamalaki.
Ngunit nung makita niya at maunawaan at maintindihan ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, kung paano siya inabot ng Diyos, ang reconciliation ang nagtulak sa kanya sa missions movement. Kumilos siya dahil siya inibig ng Diyos bilang makasalanan, gayon na lamang ang kanyang pagnanais na madala ang mensahe ng Ebanghelyo para rin sa mga nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ganon ang tamang kaunawaan ng pinagkasundo, kaya naglilingkod. Ngunit pangalawa, naglilingkod upang ibahagi ang pakikipagkasundo. Serving, we are serving in order to share the message of reconciliation. Nilayo ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging liwanag sa mga bansa. Yun ang nais ng Diyos sa lumang tipan pa lamang sa bansang Israel para makita o makilala ng Diyos, ng mga bayan ang Diyos sa pamamagitan ng Israel. At sa panahon natin, ito yung tungkulin ng iglesia. Kaya ang sabi ni Pablo, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya kami ay mga sugo. In English, ambassadors para kay Kristo. Ang ibig sabihin ay nananawagan para kay Kristo. Yan ang tungkulin ng isang ambassador. Hindi optional ang evangelism. Ito ang trabaho ng sugo o ambassador. Kaya ganoon na lamang ang pagdidepensa ng ambassador ng China para sa kanyang bansa, para sa atin. Ito ay tagapagsalita ng kanyang pinuno, hari at presidente. Ganyan ang ambassador. Ganyan ang tungkulin ng isang sugo ng Diyos. At yan ang sinasabi ni Pablo. Yan ang pinapaliwanag niya sa mga taga-Korinto sa kabila ng kanilang pagmamaliit sa Kanya. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang paglilingkod ay instrumento ng Diyos upang magkasundo ang tao sa Kanya at sa isa't isa. Christian service is God's appointed means to extend reconciliation to Himself and between each other. Ang bayan ng Diyos ay isinugo upang isulong ang pakikipagkasundo. As reconciled people, we are a reconciling people. Sabi ni Pablo, kami ay mga sugo ni Kristo, ambassadors for Christ. Hindi ikaw ang sentro. Si Kristo ang kinakatawan mo. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ganun na lamang ang sabi ni John Calvin. Ang sinabi niya, we are not private persons, but ambassadors for Christ charged with a public commission. Hindi tayo mga pribadong Kristiyano. May public na mission tayo. Ang salitang daladala ng sugo ay ang salita ng hari ng mga hari. Hindi maaring lumihis sa layunin o baguhin ang salita dahil hindi magiging tapat at totoong sugo ang isang Kristiyano. Hindi mo maaaring baguhin ang mensahe. Hindi ka pwedeng lumihis sa iyong dinadalang tungkulin. Yan ang hamon sa kapanahunan natin sa bawat iglesia at bawat mananampalataya. Ito ay mahalagang tungkulin at panawagan natin, mga kapatid, at bilang iglesia, ang Grace Baptist Church, may responsibilidad na gawin. Walang puwang na maging komportable tayo sa ganitong tungkulin. Alam nyo, sa ating kultura, gusto natin ang ginhawa at maging komportable, di ba? Sinong ayaw ng ganong? Kaya ang iba ay nandoon ang Netflix, Facebook, TikTok. Marahil yun ang pinagkakaabalahan. Pero Bible study, evangelism, discipleship, pass muna ako. Diba yun ang hindi natin marahil sinasabi
Pero sa kalooban natin, sa isip natin, yun ang ating pinapaliwanag o yun ang ating pinapakita. Ano ang paalala ni John Owen? The vigor of our spiritual life depends on the mortification of sin. Anong ibig niyang sabihin? Ang lakas at sigla ng buhay espiritual ay nakasalalay sa pagpatay ng kasalanan. Kung mas mahal mo ang ginhawa kaysa kay Kristo, hihina ang iyong spiritual vigor. Ganon yun. Ganon ang relasyon. Ibig sabihin, ang katamaran ay dapat patayin. Dapat nating puksain ang katamaran, sloth, maging makupad. Alam nyo ba na mayroong tinatawag na comfort idolatry? Diyos ng kaginhawaan? Pangarap natin ang komportableng buhay. Pero si Pablo, anong patutuon niya? Siya'y nakulong, binugbog, nalunod, nahirapan, pero nagbabahagi ng Ebanghelyo. Yan ang kanyang karanasan. Yan ang kanyang pinagdaanan bilang manggagawa, bilang matapat na manggagawa ng Diyos. Mga kapatid, comfort is a good servant, but a terrible God. Ang ginhawa ay regalo, ngunit kung ginagawang Diyos, iiwas ka sa pagministeryo, sa pag-iibanghelyo, sa paglilingkod bilang alagad sa sakripisyo, alang-alang sa gawain at sa kapatiran? Ito ba ang iyong kaisipan? Sinasabi mo marahil, okay na ako, basta tahimik ang buhay. Komportable na ako rito eh. Bakit ko paguguluhin ang lahat ng bagay? Ayoko ng stress sa church. Ang hirap nilang pakisamahan. Dito na lamang ako. Tama na ako rito. Pahinga na lang. Misyon? Pahinga na lang muna ako. Mas masarap ang ganitong buhay. Kaya, nawa ito yung maging paalala at hamon sa atin. Dahil may panawagan tayo bilang mga sugo at ambassador ng ating hari ng mga hari. Ngunit may isa pa tayong dapat harapin bilang isang iglesia. Ito'y nananatiling hamon at pagsusuri na dapat ginagawa ng iglesia ng Diyos. Alam natin na ang iglesia ay hindi perpekto. Alam natin na marami pa tayong mga dapat puksain na mga kasalanang naiiwan sa ating mga puso. Kaya may mga tampuhan. Sa pamilya, may galit o may galit. Sa puso, may sugat. Mga kapatid, paano tayo magiging sugo o ambassador kung tayo mismo ay hindi reconciled sa isa't isa? Yan ang nananatiling hamon sa iglesia ng Diyos maging sa ating kapanahunan. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, parang normal na ang paglayo kaysa paglapit. Kapag nasaktan, block. Kapag may disagreement, leave. Kapag may tensyon, silent treatment. Ang Kristiyano ay hindi niligtas para maging lone Christians. Pinagkasundo tayo para maging tagapamagitan ng pagkakasundo. Yan ang hangarin ng Diyos. Yan ang layunin ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin bilang lingkod ng Diyos, maging tapat na saksi sa kapangyarihan ng Diyos na makipagkasundo sa harap ng mga kapatid at sa mundo. As God's servant, be a faithful witness of God's reconciling power
before brethren and before the world. Dahil ito yung ating inangkin, ito yung ating nakamtan, dapat ito yung nagiging patutuo natin sa mundo at maging sa kapwa natin mga mananampalataya. Kailangan nating magpatawad, magsalita ng ebanghelyo, at maglingkod kahit mahirap. Wala naman talagang trabahong madali. Alam natin yan. Ito ang panawagan ng Kristiyano. Ngunit mahirap talaga ito kung sa sarili lang tayong aasa. Hindi talaga natin kaya ito sa ating sarili. Ngunit dahil sa ebanghelyo, may biyaya, may pag-asa at may kapangyarihan. Ayon sa Westminster Shorter Catechism number 35, ang sabi riyan, sanctification is the work of God's free grace. Ang paglago sa kabanalan ay gawa ng biyaya. Hindi sariling lakas. Ang biyaya ay hindi lamang kapatawaran dahil minsan nahuhulog na tayo doon. Nakukontento na tayo sa kapatawaran. Ngunit ito'y kapangyarihan din. The Spirit gives capability, not just the command. Kaya yan ay biyaya. Yan ay biyaya sa mga mananampalataya dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kaya maglingkod kahit mahirap. Ayon sa Filipos 2, talata 6 hanggang 8, anong makikita natin doon? Anong patutuo ni Pablo? Nagpakababa si Kristo sa krus. Yan ang sinabi niya riyan. Naging anyo niya ay alipin at naging masunurin sa kamatayan. Kaya, balikan mo ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Mawawalan ka ng pagkakahawak ng kaginhawaan. In other words, when you look back to the cross, comfort loses its grip on you. Yan ang magiging hamon mo. Kaya maglilingkod ka kahit mahirap. Tinawag tayo bilang sugo upang ipahayag ang ebanghelyo. Success is faithfulness, not in the numbers. Ang tagumpay ay katapatan, hindi mga bilang ng naligtas. Hindi tayo nagliligtas. Tayo ay sugo lamang. Ang Panginoon mismo ang nagliligtas na makasalanan. Ngunit may babala rin ang salita ng Diyos patungkol sa iba pang kasalanan natin. Babala sa Hebreo 12, talata 15. Ang sabi doon ng Hebreo, mag-ingat. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol. Bitterness. The sin of bitterness. Marahil ito dahil matagal nang kinikimkim na galit o sugat sa iyong puso. At ngayon, dahil ngunit paulit-ulit o nire-replay mo ito sa iyong kaisipan, ito'y nahuhulog, nagiging resentment. Lumalala dahil kinalimutan ang biyaya. Marahil sinasabi mo sa isip mo, sinasadya kasi niya eh. O wala siyang pakialam sa akin. Kaya ganun ang galit mo. At hindi mo napapansin, unti-unting nawawala ang tiwala at kagalakan sa iyong puso. Kaya kinakain, binabago nito ang iyong pagkakakilanlan or your identity as a Christian. In other words, you become the wounded one rather than the redeemed one. Kinakain ang isip mo. Humihingi ka ng bagay na hindi hiningi sa iyo ng Diyos. In other words, you replace grace with justice. You become self-righteous. Ngunit ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Roma 3, Kabanata 23. Pinapatay ng krus ang paghihiganti. We were not innocent victims. We were rebels forgiven.
Yan ang katatayuan mo at katatayuan ko kung ikay mananampalataya. Kaya ang hamon sa atin, anong dahilan na hindi tayo pwede magpatawad? Huwag kang maubos ng kapaitan sa iyong puso dahil may biyaya ang Diyos para sa iyo. Yan yung pagpapala ng Diyos sa isang tumugon sa Ebanghelyo at patuloy na lumalakad ayon sa katotohanan ng biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Marami sa atin ang pamilyar kay Corrie ten Boom. Pinatawad ang Nazi na gwardya na umusig sa kanyang pamilya. Ano ang sabi niya? Imposible ang pagpapatawad ayon sa kanya. Dahil sa karanasan, sa katotohanan, na inusig, pinahirapan sila. Ngunit hanggang sa maalala niya ang pagpapatawad ni Kristo, ang kanyang ministeryo ng pagkakasundo ay dumaloy mula sa paniniwala sa Ebanghelyo. Nakapagpatawad siya sa gitna ng kahirapan na makita niya ang isang nagpahirap sa kanilang pamilya. Ngunit nung nasilayan niya ang pagpapalang ito mula sa Diyos, ang pakikipagkasundo, dumaloy ang paniniwala or naging mapagpatawad siya. Saan ka hinahamong magpatawad? Saan tayo dapat tumingin sa Ebanghelyo upang malampasan natin ang mga hirap na ito na marahil matagal mo nang kinikimkim? Kapatid, may pag-asa at may biyaya dahil sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ang iglesia ay hindi retirement home ng mga banal. Ito ay training camp ng mga sugo. Hindi museo ng mga ligtas, ngunit embahada ng mga tagapagligtas. Ganyan tayo. Yan ang ating tungkulin. At maunawaan natin ang hamon ni Pablo sa atin, ang hamon ni Pablo sa mga taga-Korinto. Dahil ito'y patuloy na hamon at paalala sa atin ng Iglesia ng Panginoon. Ang ating awit ay isang awit ng panawagan. Ang awit na sino ang nasa panig ng Panginoon. Matapos nating narinig ang marinig ang tawag ng Ebanghelyo na patayin ang kasalanan at naging bilang mga sugo tayo ni Kristo, inaanyayahan tayong sagutin ang tanong, kanino ba talaga tayo? Itanong mo sa iyong sarili. Sa Panginoon ba o para sa iyong sarili? Nawa ito'y maging panalangin natin sa ating mga puso. Panginoon, tayo kami. Awitin po natin yung himnong sinong nasa panig ng Panginoon. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mga salita na aming pinagbulayan at tinunghayan sa umagang ito. Salamat dahil pinaalalahanan niyo kami na kami ay inyong tinubos upang hindi mamuhay para sa aming sarili, kundi mamuhay bilang mga sugo ng Panginoong Hesus. At bilang sugo, dahil bilang pinagkasundo kay Kristo, kami ay naglilingkod. Kami ay naglilingkod hindi para sa aming mga sariling mga hangarin, kundi upang isulong ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Dahil ito, Panginoon, ang paraan ng kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya muli nananawagan ang inyong salita sa mga wala pa kay Kristo, maging sa umagang ito, na nawa makita nila ang kanilang katatayuan sa inyong harapan na nasa ilalim ng inyong puot at ang kanilang tanging pag-asa ng kaligtasan, ng kapatawaran, ay sila'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, may pagsisisi sa kanilang kasalanan, at maniwala sa minsang ginawa ni Kristo sa krus para sa kanilang kapatawaran.
At kami nawa na bilang inyong isinugo na mga alagad ay mamuhay o maglingkod upang ibahagi ang mensahe ng pakikipagkasundo ni Kristo. At nawa ito'y humamon sa amin, sa aming mga kakuparan, sa katamaran, sa aming mga pansariling kaisipan, na huwag lumakad, huwag maging epektibong kabahagi ng iglesia sa paglalahad ng Ebanghelyo at pagpapatotoo nito. Nawa o Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga maling kaisipan, sa aming mga maling kaugalian, at sa katotohanan ng aming tinunghayan at natutunan. Umamon nawa ito sa bawat isa sa amin na maging epektibo at masigasig na kabahagi upang isulong ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Salamat sa mga katotohanan ito. Salamat sa biyaya na meron kami sa gitna ng aming mga kasalanan, sa aming mga pinagdaraanang kahirapan dahil sa aming mga kasalanan. May biyaya dahil sa Ebanghelyo. Nawa, tulungan niyo kami na tumingin muli sa krus ni Kristo upang kami ay magkaroon ng kapahingahan sa kabigatan ng aming mga puso at makasumpong ng pagpapala at manumbalik ang aming sigla sa paglilingkod sa iyo at maging sa aming relasyong bilang magkakapatiran. Panginoon, itong aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.